Kamusta mga ka-recap? Isa na namang anime na malupit ang tema na bawal sa mga bata na nais manood. Tandaan mo na nandyan lagi si Google para tulungan ka. Nagsimula ang storya sa gwapo nating bayani na naiinggit sa kanyang kapatid dahil may kasintahan itong pinagpala sa sarap. Isang babaeng Russian, walang kwenta ang tingin niya sa kanyang sarili kung ikukumpara sa kanyang kapatid, subalit siya ay magiging ganap na bayaning tagapagwasak ng lupain sa katagalan. Ating makikita ang bida na nalulungkot dahil sa wala na nga itong kasintahan ay di pa siya matanggap sa kanyang trabaho. Narinig niya ang isang ingay mula kay Alice pero yon ay hindi galing sa pagbibigay ng protina katulad ng inaakala mo. Nagulat ang babae dahil sa planong pagpunta ni Santino sa business trip kaya naman ang babaeng ito na lang daw muna ang bahala sa kanilang bahay. Ngiting tagumpay si Robert nang marinig niya ito dahil ito na ang oras para maging kontrabida siya sa ganitong palabas. Isang gabi ay nakita kong bukas ang ilaw mula sa kwarto ni Alisa. Patunay na di pa ito tuluyang natutulog sa mga oras na ito. Nagpasya na nga si Robert na puntahan ito para tignan kung ano ba ang meron sa kanyang silid. Ngayon ay aking nakita ang isang manlalaro na naglalaro ng kanyang sariling online games habang iniisip ang kanyang asawa. Sa palagay ko ay di siya nakakuha ng sapat na Excalibur. Pagkatapos ng matinding paglalaro, sa wakas ay naabot na din niya ang mataas na level na kanyang hinahangad at sinabi na kanya nang namimiss ang kanyang asawa. Naramdaman namin ang pagmamahal ng babae sa kanyang kapatid kaya inakala naming malungkot ang ating bida, pero ang totoo ay masaya ito dahil nais niyang gawing hero ni Alisa ang kanyang orasan. Ngayon ay wala tayong alam kung ano ang sunod na gagawin ni Robert para madali niyang malaro ang simulator ni Alisa at maabot ang kanyang pangarap. Gayunpaman, tiyak na sa kulungan ng bagsak niya pag ginawa niya ang ganitong bagay kasabay ng pagtakwil sa kanya ng kanyang pamilya. Isang gabi ay naiiyak na nanunood ang babae sa silid. Nakita niya ang bida at kanyang sinabi na di niya sinasadyang maihid dahil sa sobrang takot at hiniling na wag na ito sabihin kay Santino. Dahil dito ay nakaisip na nga ng plano ang ating bayani para sa pagkakataong ito, nagsabi siya ng ilang nakakatakot na bagay at naniwala naman ang babae sa di maipaliwanag na dahilan. Huwag ka na mag-alala dahil ituturo ko sa'yo kung paano maalis ang masamang espiritu sa kanya. Kenta-san, kono fuku wa nan desu ka? Nagtanong ang babae kung bakit kailangan pa nitong maligo sa ganitong oras. Ayon kay Robert kailangan niyang linisin ang kanyang sarili dahil may masama daw itong espiritu. Yatte mimasu. Ginawa naman ito ng babae nang walang pag-aalinlangan sa kanyang sarili kahit na ang tubig ay kasing lamig ng yelo. Sa mga oras na iyon ay nakatitig ang ating bida katulad ng matinding sniper maging ang kanyang Excalibur ay agad na naging handa para sa isang laban. Dahil sa sobrang lamig ng tubig ay hiniling niya na kailangan ng mainit na tubig kaya naman binigay ito ng ating bida sa kanya sa mabuting paraan na talagang kanyang ikinagulat. Babala ang gumagawa lamang ng ganitong bagay sa tunay na buhay ay tamang ang mga eksperto lamang. Pagkatapos ng ilang sandali, ngayon ay wala siyang alam kung bakit nakasuot naman siya ng ibang damit, paliwanag ni Robert na parte ito ng pagpapaalis ng masamang espiritu kaya agad naman itong naniwala sa kanya. Ngayon ang ikalawang pagtuturo ay handa na kung saan ang sinapian ay kukuha ng kapangyarihan sa banal na sandata ni Robert at tinatawag niya itong tipikal na ritual. Di makapaniwala si Alice sa banal na sandata ng bayani sapagkat katulad ito ng isang malaking sawa, pero ayon kay Robert ay di niya dapat kailangang matakot dahil ito lang daw ang paraan para tulungan siya. Dahil doon pumayag na lamang ito ng walang dahilan kaya nagkaroon ng passport si Robert para isagawa ang ritual. Kinabukasan ay sinampay ni Alisa ang mga damit na ginamit nila ng gabing iyon, hiniling niya sa ating bayani na turuan pa niya ito ng iba't ibang kultura ng Hapon para sa darating na festival. Siyempre agad ditong pumayag si Robert. Tinuro na nga ni Robert ang damit na gagamitin nito. Isipin mo na lang yung nasa isipan mo katulad ng bote ng Coca-Cola para di sumakit ulo mo kaka-imagine. Ayon kay Robert ay sumasayaw sila na may halong emosyon at iyon daw dapat ang matutunan ni Alisa para sa darating na festival. Nagsimula nang magsanay ang babae sa utos ng ating bayani ngunit nagalit si Robert sa kanya dahil nawawala daw ito sa ayos. Lumapit si Robert at agarang itinutok ang kanyang sniper Excalibur mula sa likuran ni Alisa upang tulungan ito at di gaanong maboring sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos ng ilang sandaling pagbibigay ng protina sa kanya, sunod naman nilang sinubukan ng isang tradisyonal na para sa mga babae lamang na tinatawag nilang yukata daw. Kata, atte masu ka?
Tuwang-tuwa naman ang babae dahil talagang bumagay sa kanya ang kanyang damit na ipinasuot sa kanya ng ating bayani. Ito ay talagang napakasarap, napakagaling. Sa totoo lamang daw ay ginagawa yon ng mga babae para sa mga lalaki upang mapansin sila. Nagulat na lang si Alisa nang inilabas ni Jobert ang kanyang Magnum 45 Excalibur para punan ang kanyang kakulangan. Sinabi niya na gusto niya talagang matutunan ng iba pang kultura sa Japan kaya naman tulungan daw siya ng ating bida dahil napakahusay daw nito talaga katulad ng isang guro. Kinagabihan pagkatapos niya maglinis, narinig na kung anong pusikat ang naglalaro sa kusina at kanyang nakita si Alisa na mag-isang nagbabatok mag-RG pero hindi cellphone ang kanyang gamit. Iyon ay katulad ng ginagawa mo pag nalulungkot ka. Kinabukasan ay naabutan siya ni Robert na dapat sanang mag-aayos ng ilaw sa oras na ito, subalit ang kanyang orasan ay agad na naghanda para sa laban. Ibinigay sa kanya ni Robert ang pamalit na damit nito, pero alam ni Alisa na isa itong pahiwatig ng ating bayani sa paghahanda sa digmaan kaya natatakot siyang tanggapin ito. Pero mukhang nagkamali siya sa pagkakataong ito dahil isa lamang yung effort bilang isang lalaki. Pagkatapos nito ay di na nakapagsalita si Robert dahil sa ganda ni Alisa habang suot ang school uniform na ibinigay sa kanya ng bayani. Tenshi. Mukhang nahulog na ang ating bida sa kasintahan ng kanyang kapatid na tila ba maging ang kanyang Magnum Excalibur ay di napigilan na mag-react para sa matinding sagupaan na magaganap. Arisa-san! Tinanong niya ito kung ano ang dapat niyang gawin kung may magandang babae sa harapan nito. Ipinaalam lang niya sa kanya na kailangan nila ang protina ng bawat nang walang pag-aalinlangan. Mukhang maayos namang tinanggap ng babae ang kanyang pagiging makadiyos at sinimulang humingi ng tawad sa kanyang kasintahan kasama ang ating bayani. Kinabukasan ay dumating na ang kanilang in-order sa Lazada, pero mukhang walang haharap sa kanya sapagkat dalawa ay abala sa ibang pakikibagay sa bawat isa. Ilang sandali pa ang lumipas, sa wakas ay dumating na ang oras ng pagbibigay ng protina sa isang laspag na prinsesang katulad niya. Wala namang masama dahil mukhang masama naman siya. Bago ang lahat, inutos ng bayani na mas maganda itong gawin bilang isang karakter kaya dali-daling nagpalit ito para gampanan ang kanyang eksena. Ito ay katulad ng iniisip mo. Hiniling ni Alisa na tiyak dadanak ang madaming puting dugo. Kaya nais nila itong simulan sa malinis na paraan katulad ng pagluhod sa harap ng Excalibur para serbisyong totoo lamang, tunay at natural. Sa huling eksena ay tinanong ito ng ating bida kung sino ang dapat na piliin ni Alisa sa kanilang magkapatid. Ngayon ay kailangan niyang pumili kung Robert ba or ang kapatid na namahina tuwing sumasalang sa digmaan na kasama siya URL. はじめまして、コウタの兄の鈴村健太です。名字はいらないですよね。あなたがケントさんですね。おうちんプリアットな。会えて嬉しいです。俺みたいな無職の男にも気さくに話しかけてくれるし、アリサさんいい人だな。